So we will get rid this off. OMG. Aabalahin pa yung masyado yung sarili natin dahil napakalaking trabaho nito. Sa na to, talaga namang dati ng flooring. Nakahamba lang kaya inads ko na siya. Importante rito, meron siya magiging compartment ng tubig. Pag pang mains, ang daming bloke na. Pawis na pawis. Alright. Pagmasdan ninyo mabuti ang ating bakuran na i-accomplish natin o i-makeover ngayong araw nga. Isang napaka masalimot na trabaho actually. It's a very stinky and tough job. Ay nako, paano nga ba ito gagawin? Uy, galing umarte. Artistahin. Langgam. Alright, so ang ginagawa natin ay buka tayo ng pablok ng halog. Ang mga to ay gagamitin natin sa yan ay water waste na nanggagaling sa banggera sa kusina. So bago natin gawin tong project natin na kung saan stinky, very stinky, ay alisin muna natin itong mga damo na to ha. Grabe damo rito. So we will get rid this off. Itong mga stubborn grasses. Grabe oh. Ayan, at sinisimulan ko ng hukayin upang gumawa ng deposito ng mga wastewater na yan mula sa kusina o sa banggera. At dumako naman tayo dito sa kabilang banda na kung saan may kaparehang problema. OMG. May semento yung ating hinuhukay. Ito to. Semento, may flooring siya. So hindi natin aabalahin pa yung masyado yung sarili natin dahil napakalaking trabaho nito. Ang gagawin lang natin, iasog na lang natin yung tapunan ng tubig sa tabing-tabi lang dito sa lupa na ba. Wala semento syempre. So i-move na lang natin. Sa ganun din tayo masyado mabala nga. Medyo mahirap yata itong isang to. Napakadami kasing bato ang nakasama o nakahalo sa lupang hinuhukay natin at binubungkal. Ngunit ang isang ito ay mas maliit at mas mababaw ng bahagya kaysa sa nauna nating hinukay. Okay, so ayan. Ito yung level ng lupa. Ito yung pala. Around 14 inches na yung kanyang lalim. So, I guess pwede na siguro itong lalim na to. So yan, ganyan lang kasimple yung ating ginawa.
2 patong hanggang 3 patong itong mga blocking, itong mga hollow blocks, mga sira. Yan lang ang magsisilbing imbakan ng tubig. Kumbaga, layer yung nangyari. Kaya yun yung magsisilbing deposito ng tubig na nagagaling dito sa kapula ng tubig mula sa lababo sa loob. Tapos ninyo ito yung nahirapan tayo na kung saan ito sa hig na to. Talaga namang dati ng flooring, kaya kinaya na lang natin na ganito yung ginawa natin. Inusog natin dito sa lugar na to. Ganyan na nga ang mangyayari. Tatakpan natin ang ibabaw upang maitago natin sila. Ayan, pwede na nating puksain ng mga matitigas na ulo ng mga damong ito. Nakahambala, kaya inalis ko na siya para syempre maliwalas at walang sagabal sa paglalakad dito sa nililinisan natin. Oh, pwede pa yan. Huwag mo muna susunugin o itatapon, ha? Sayang yung kahoy, oh. Daming nanay. Kinain. Grabe ka. Simawa talaga itong mga anay na to. Ay, sayang. Ilang sandali na lang at matatapos na rin ako sa aking pagdadamong napakatitigas ng mga ulong ito. At ayan, lumabas na ang ibabaw ng bakuran na to, ang gaspang. Magaspang means ang daming bloke ng mga hollow blocks or mga concrete. So ito ilalagay natin doon sa ating hinukay na kung saan ito magsisilbing salansan ang kalalagyan ng tubig. Sasalansan natin to. Ayan, nakikita na natin ngayon kung ano ang itsura matapos nating maalis lahat ng mga damo at basura sa lugar na yan. Sige lang, huwag ka nang mahiya. Kain lang. Sugod, mga kapatid! Masyado na nang mahihain itong mga alaga ko na to. Siyempre, pagkatapos, walis naman. Yan naman ang hiling ng manok. Ang magkalkal ng magkalkal habang ikaw'y nagwawalis. Okay, at eto na tayo sa ating main purpose para sa ating gawain ito. Yan na nga, kinokolekta natin lahat ng mga batong yan na ilalagay natin sa deposito ng tubig. Sukatin natin gaano kalalim. Okay. I think this is almost 2 feet. So malalim. Medyo malalim yung magiging deposito ng tubig dito mula sa banggera. So ito na nga tayo sa ating
pinakahintay. Ibabaw natin itong mga blocks na to. Ha? Dito mismo, ihahalian na natin gaya ng ginawa natin sa kabila. Na kung saan, ganoon lang, basically, papatong-patong natin layer by layer. Talo-talo na. Ay, naka. Huwag yun ang naising kung ano amoy. Dahil di nyo magugustuhan. Basta importante rito, meron siya magiging compartment ng tubig. Okay lang na medyo may konting espasyo sa bawat pagitan. At yan, lalagyan naman natin ng buhangin sa ngayon. Okay na siya. Sa maniwala't kayo't hindi, sinisira ko talaga ang flooring na yan sapagkat ayusin naman natin. Kung makikita ninyo, paling-paling, bako-bako at hindi pantay ang pavement na yan. O di ba? Pantay na yan at magiging kamukha pa niya ang katabi niya. O sa palagay nyo, pwede na ba yan? Please write your comments below. At sa kabilang panig ng ating mini-makeover, atin ang papatagin, kikinisin, at lalagyan ng buhangin ang lugar na ito. At sa ganun, maging maganda nga. Tingnan natin itong buhangin na pumapit sa pader. Puting-puti pero tingnan mo. Pumapit yung mga buhangin. Ayan na, at papaibabawan na natin ang mga buhangin mula sa pinagsulandrahan. Malaki na naging pagbabago kahit hindi pa tapos. Anyway, hindi pa naman talaga tapos tong project natin sapagkat malaki pa ang magiging pagbabago at ikagaganda nito. Alright. Pawis na pawis. At sa susunod ngang episode, ipapakita ko na o i-reveal ko ang tunay na magiging transformation ng ginagawa natin ito. So don't forget to like, share, and subscribe on this channel. Salamat sa panonood.